pag-usapan natin ngayon yung yung tungkol kay kay Joros Flores, no. January 29, 2025 siya nalunod. Lingid sa kaalaman din ng lahat, no. Maraming katanungan yung mga commenters natin kung bakit umabot ba daw ng 4 hours bago pinahatid ng huling nakasama ni Joros sa otoridad o sa mga taong naparoon sa taas ng istaka, no, o tawag natin na seawall o diki, mga kaibigan. Yun ngayong bumabalot ngayon ng ng napakaraming komento kung bakit umabot ng ganon. So kinabukasan, mga kaibigan, pinalam na ito ng pamilya dito sa munisipyo. Bali, andito na nga lahat yung mga rescuer. Bali, rumisbak na yung rescuer para sa ganun ipatupad yung paghahanap sa kanya, mga kaibigan. Yun. Hanggang sa umabot ng ilang araw at yun nga, nag-viral na yung balita na itong bata nalunod. Yun. At umabot pa ng 1 linggo hanggang 2 linggo, no, mga kaibigan, no? So yun, sa pag-execute ng rescuer, andito na lahat yung rescuer ng iba't ibang bayan, pati yung Iloilo, rumisbak na rin, Boracay, Buruanga, halos lahat ng nasakupan ng rescuer dito sa Aklan naparito na sa Pulo Banga para tumulong sa hanap kay Joros Flores. Yun. At pinatawag at inimbitahan itong huling nakasama ni Joros, no. Pinatawag sa police station, pinagkukunan sila ng statement. Ang kwentuan niya nung babae, kasi siya lang daw yung natira sa taas ng staka. Kung paano niya raw nakikita yung mga kasamahan niya, yung mga classmate niya, na kung paano sila nakatawid ng unang attempt, at saka yung pabalik na pagtawid. So andun na daw nagkaroon ng problema na itong si Joros nga raw biglang nawala. So itong kasama niyang lalaki, mga kasama, itong lalaking nakasama, na kung siya ay doon daw si Joros nakasampa daw sa likod niya, kasi sabi nga raw nung batang nalunod ay hindi nga raw siya talaga marunong lumangoy. So kinarga siya sa likuran. Siguro nung dumating sa punto na malalim na yung tubig, doon na yata pinulikat yung nagbubuhat kay Joros. Yun ay batay ito sa kwento nung kasama ni Joros, na kung siya ay yung nagbubuhat-buhat kay Joros na patawid doon sa kabilang ibayo ng istaka. So yun nga, nagkaroon ng problema, dagdagan niya nung lalaki. So bigla lang siyang itinulak nung bata. So pag ahon niya raw, hindi niya raw nakita yung bata, itong si Joros nga, di ba? At sabi nga daw nung babaeng 15 years old na naging kasama nila, nakikita ng babae si Joros, seconds lang daw yung pagitan na nakahingi pa ng tulong. So yung signal, yung kamay lang na nakataas na ganun, na nakaganon. At
dagdag pa nung sinabi nung classmate na lalaki, inabutan daw siya inabutan daw siya itong kawayan para sa ganun baka mailigtas itong si Joros. Pero hindi niya ito inabot, mga kaibigan. Hindi niya ito inabot yung kawayan, kaya yun nagtuloy-tuloy na naging negative nga ho siya, di ba? Ngayon hindi na siya nakita. At ngayon pang 18 days na ngayon, mga kaibigan, at sobrang paghihinagpis at pag-alala ng kanyang mga magulang dahil kahit isang sign laang na makita siya, so negative talaga. So ilang araw na ginalugan lahat yung DK na yan, DK, hanggang doon sa umabot na ng dagat. So negative talaga. Gumamit pa ng submarine drone, yung pamunuan ng Kalibo na pinangungunahan ni Mayor Joris Socro na, pero negative pa rin. Lahat na ng paraan na gusto sanang makita si Joros. Nagpalipad na rin ng drone sa taas. Lahat na scuba divers, lahat ng wala talaga, negative talaga. So ayun ang problema natin sa ngayon, lalo na yung pamilya, syempre ay misteryoso. Dagdag pa ng mga mga commenters, magsagawa daw ng lie detector doon sa huling nakasama ni Joros. Pero hindi rin natin lingid sa kaisipan natin. Siyempre ganoon nga di ba yung nangyari, kaya mag-isip talaga yung mga kababayan natin ng negative, kasi ayun nga, hindi na nga siya nakita. At itong Wednesday, dumating na nga yung KMGS. Di ba ngayon yung itong linggo na pala yung itatampok na yan sa Jessica Soho yung buong kwento na nangyari kay Joros Flores. Hanggang ngayon mga kaibigan, negative pa rin. At siyempre nagpe-pray tayo na kahit papaano may makikita man lang yung pamilyang sign o kahit anong mga bagay na nakakaano sa kanya na para kahit papaano luwag-luwag din naman yung kalooban ng pamilya. At so yun mga kaibigan, nagpapasalamat rin ako sa channel ko na umangat yung subscribers ko, at saka yung mga videos ko, mga kaibigan. So nagpapasalamat ako ng napakaraming salamat sa ating mga kapwa kababayan nasa ang dako ng daigdig. So nagpapasalamat rin ako. Asaw nga pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe na YouTube channel ko, paki-support na lang yung YouTube channel ko. Na lang yung bell button, at paki-likes na rin, at paki-share na lang kung sino yung gusto na itong videos ko, mga kaibigan. Maraming salamat.